Ang pelikula ay nagsisimula sa dalawang batang Amerikanong lalaki na sina David Kessler at Jack Goodman. Sila ay nasa isang 3 buwang paglalakbay sa Europa, na may plano na bisitahin ang ilang pangunahing mga lungsod tulad ng Paris, Roma, at Berlin. Sa kasalukuyan, sila ay naglalakbay gamit ang pagsakay sa truck ng mga tupa sa ligaw na kabukiran ng Hilagang Inglaterra patungo sa Italia. Habang papalapit ang dapit hapon, huminto ang driver at iniwan ang mga binata sa isang desyertong daan. Ipinaliwanag na siya ay pupunta sa ibang direksyon. Bago umalis, binalaan niya ang dalawa na huwag lumayo sa Morse at manatili sa kalsada. Matapos ito, nagpatuloy ang mga binata sa kanilang paglalakbay ng naglalakad at di nagtagal ay nakarating sila sa harap ng isang pub na tinatawag na The Slaughtered Lamb. Napansin nila ang karatula ng pub, na nagpapakita ng duguan at pugot na ulo ng lobo na may nakabitin na dila, na naitulos sa isang espada. Nang pumasok sila, biglang huminto ang mga lokal sa kanilang ginagawa at tumingin sa kanila ng tahimik. Gayunpaman, nang maglagay ng kanilang mga order ang dalawa, bumalik sa kanilang mga ginagawa ang mga lokal. Ilang sandali pa, napansin ni Jack ang isang pentagram na nakapinta sa pagitan ng dalawang kandila sa dingding. Sinabi niya ito kay David, at pareho silang naging interesado sa kahulugan nito. Tinanong ni Jack ang mga lokal kung ano ang ibig sabihin ng simbolo at kung bakit ito ipininta doon. Sa kanilang pagkagulat, muling tumahimik ang buong bar at tumitig sa kanila na tila galit. Sa di malamang dahilan, pinaalis nila ang mga binata mula sa pub. Habang palabas na ang dalawa, ang tagapaglingkod sa bar ay nag-aalala at sinabing hindi nila dapat paalisin ang mga ito. Gayunpaman, ang mga nasa pub ay nagbabala lamang na manatili sila sa kalsada, iwasan ang Morse, at mag-ingat sa buong buwan. Pagkatapos, umalis ang dalawa mula sa pub, na lubos pang gulat sa kanilang naranasan. Patuloy silang naglakad, umaasang makahanap ng isang nayon kung saan sila makakapagpahinga. Ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan, at unti-unting kumapal ang ulap ng fog sa paligid nila. Dahil dito, naligaw sila mula sa pangunahing daan at hindi nagtagal ay nawalan ng direksyon. Ilang sandali pa, narinig nila ang nakakatulig na mga alulong mula sa malayo at sila'y natakot. Nagpasya silang bumalik sa pub, ngunit napagtanto nilang sila'y nasa gitna na ng moor at hindi na nila alam kung nasaan sila. Ang mga ungol ay patuloy na lumalakas, at napagtanto nilang papalapit na ang isang di kilalang nilalang. Nagsimula silang tumakbo sa kabaligtaran direksyon, ngunit biglang lumitaw mula sa ulap ang isang lobo at inatake si Jack. Si David ay nagmamadaling tumulong, ngunit sa oras na yon, halos patay na si Jack matapos na siya'y brutal na nilapa. Kasunod nito, binalingan ng lobo si David at inatake siya, ngunit bago makapagdulot ng malubhang pinsala ang nilalang, dumating ang mga lokal at binaril ito hanggang sa mamatay. Habang nawawala ng malay si David, napansin niyang ang patay na lobo ay unti-unting nagiging isang duguan at hubad na lalaki. Ang eksena ay tumalon sa 3 linggo makalipas, kung saan nagising si David sa isang ospital sa London. Siya ay sinalubong ng isang doktor na nagngangalang Hirsch at isang kinatawan mula sa Embahada ng Amerika. Tinanong ni David ang tungkol sa kanyang kaibigan, at ibinunyag ni Hirsch na pinatay si Jack. Ayon sa mga opisyal na ulat, inatake sila ng isang baliw na nakatakas na bilanggo. Si David ay labis na nalungkot sa pagkamatay ng kanyang kaibigan at nagsimulang maghisterya, kaya isang nurse na nagngangalang Alex ang nagbigay sa kanya ng pampakalma. Bago mawala ng malay, nilinaw ni David na hindi isang baliw ang umatake sa kanila kundi isang malaking lobo. Nang magising siya, bumisita sa kanya ang 2 detective na nais kunin ang kanyang pahayag. Ikinwento ni David sa kanila ang parehong kwento na sila ay inatake ng isang malaking lobo. Gayunpaman, hindi siya pinaniniwalaan ng mga detective dahil may 2 saksi na nakakita na isang baliw ang umatake sa mga binata. Ibinunyag nila na natagpuan ang katawan ng nakatakas na baliw at isang ulat ng autopsy ang nagkumpirma na siya ang umatake. Ngayon, pinaghihinalaan ng mga detective na ang mga alaala ni David ay baluktot dahil sa matinding psikolohikal na trauma. Sa sumunod na eksena, nagsimula si David na magkaroon ng mga bangungot kung saan nakikita niya ang kanyang sarili na hubad, tumatakbo sa kagubatan, at nilalapa ang isang USA gamit ang kanyang mga ngipin. Nang magising siya, hinihikayat siya ni Alex na kumain muna bago inumin ang kanyang gamot. Hinihiling ni David na iwan na lang ang gamot at panangakong iinumin ito mamaya. Ngunit tumanggi si Alex at pinakain siya na parang isang bata. Naantig si David sa pagkilos na ito at naramdaman ang pagkagusto kay Alex. Kinalaunan, nang muling makatulog si David, nagkaroon siya ng isa pang kakaibang panaginip kung saan tumatakbo siya sa kagubatan. Ilang sandali pa, natagpuan niya ang sarili sa isang hospital bed na may pangil at malahalimaw na mukha. Nang magising si David, agad niyang ikinwento kay Hirsch ang kanyang malinaw na mga panaginip. Ngunit ipinagpalagay ng doktor na ito ay resulta ng kanyang trauma at siniguro sa kanya na maayos lang ang lahat. Sinabi ni David na ayaw niyang mapag-isa dahil natatakot siya, kaya nangako ang doktor na magpapadala ng kasama sa kanya. Sa gabi, sinamahan ni Alex si David, na nagbabasa ng libro sa tabi ng kama niya. Sinabi ni David sa kanya na napakaganda niya,
na naging sanhi ng pamumula ng pisngi ni Alex. Hindi nagtagal, nakatulog si David at nagkaroon ng isa pang bangungot tungkol sa isang grupo ng mga lobo na may suot na uniforme ng Nazi. Ang mga lalaking ito ay pinaslang ang kanyang pamilya at sinunog ang kanilang tahanan sa harap ng kanyang mga mata bago siya saksakin sa leeg. Sa sandaling ito, nagising si David at sinabi kay Alex na nagkaroon siya ng bangungot. Akala ni Alex na siya ay hindi mapalagay, kaya binuksan niya ang kurtina ngunit bigla siyang sinaksak ng isa sa mga demonyong Nazi. Natarante si David sa nakita ngunit agad siyang nagising at napagtantong isa na namang bangungot yon. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal, binisita siya ng multo ni Jack, na ang mukha ay halos lapain na. Akala ni David ito ay isa pang bangungot, ngunit iginiit ni Jack na totoo siyang naroroon. Humingi siya ng paumanhin sa pag-abala kay David ngunit ipinaliwanag na kailangan niyang magpakita upang balan siya. Sinabi ni Jack na sila ay inatake ng isang lobo na kilala bilang lycanthrope. Dahil nakagat si David, magiging lobo siya sa susunod na kabilugan ng buwan, na mangyayari sa loob ng 2 araw. Si Jack naman ay isinumpang maglakad sa mundo na nasa limbo, hindi buhay ngunit hindi rin patay, hanggang sa maputol ang dugo ng lobo. Sinabi niya na si David ang magiging huling lobo dahil minana niya ang sumpa ng kanilang umatake. Nais ni Jack na magpakamatay si David upang wakasan ang sumpa ng lobo at maiwasan ang pagkakaroon ng mga bagong biktima. Gayunpaman, inisip ni David na siya ay naghahalucinate lamang at tumangging paniwalaan ang sinabi ni Jack. Tinawag niya si Alex, at nang dumating ito, naglaho si Jack. Hinalikan ni David si Alex at sinabi sa kanya na binisita siya ni Jack at sinabi ang lahat ng mga yon. Gayunpaman, pinakalma siya ni Alex at sinabing marahil ito ay isa na namang panaginip. Kinabukasan, pinalabas na si David mula sa ospital, at dinala siya ni Alex sa kanyang apartment. Nang makarating sila, nilinaw ni Alex na hindi niya karaniwang dinadala ang mga lalaki sa kanyang bahay. Ngunit inamin niyang naaakit siya kay David. Makikita natin ang dalawa na naliligo ng magkasama at ginugol ang hapon sa pagmamahalan. Nang gabing yon, nang bumangon si David upang gumamit ng banyo, nagulat siya sa multo ni Jack na nasa salamin. Mas nabubulok na ngayon ang hitsura ni Jack kaysa kahapon. Pagkatapos, pumunta sila sa sala upang mag-usap, ngunit patuloy pa rin ang pagtanggi ni David na totoo si Jack. Pinaalala ni Jack na kinabukasan na ang kabilugan ng buwan at hinimok si David na patayin ang sarili habang may oras pa siya. Ilang sandali pa, pumasok si Alex sa silid, kaya muling naglaho si Jack. Kinabukasan, pumunta si Dr. Hirsch sa The Slaughtered Lamb upang alamin kung nagsasabi nga ba ng totoo si David. Pagpasok niya sa pub, muling tumahimik ang mga lokal at tumitig sa kanya. Sinubukan ni Hirsch na kausapin sila. Tinatanong tungkol sa insidente na kinasasangkutan ng 2 Amerikanong binata. Ngunit itinanggi ng mga taga-pub na alam nila ang tungkol dito at sinabing hindi nila nakita ang mga binata. Ito ay lubos na ikinadismaya ng doktor kaya siya ay nagpasya ng umalis. Subalit, habang papalabas, may isang binatang lumapit sa kanya at isiniwalat na ang mga binata ay walang duda na inatake ng mga lobo, at ang mga taong nasa paligid ni David ay nasa panganib. Sinubukan pa niyang magbigay ng karagdagang impormasyon, ngunit isang matandang taga-nayon ang dumating at sinaway siya, dahilan upang tumakbo ang binata. Kinagabihan, mag-isa si David sa apartment habang si Alex ay nasa trabaho. Sinubukan niyang magpalipas ng oras sa panunood ng TV, ngunit biglang naramdaman niya ang matinding init sa kanyang katawan na naging sanhi ng kanyang pag-ungol sa sakit. Ilang sandali lang, tumubo ang makapal na balahibo sa buong katawan niya, lumitaw ang matutulis na kuko mula sa kanyang mga kamay, at lumabas ang mga pangil mula sa kanyang bibig. Sa huli, nag-transform si David bilang isang lobo sa ilalim ng liwanag ng buong buwan. Pagkatapos nito, gumala siya sa mga lansangan ng London upang maghanap ng mga biktima. Hindi nagtagal, nasalubong niya ang isang magkasintahan na papunta sa isang hapunan kasama ang kanilang mga kaibigan. Balak nilang pumasok sa likurang pintuan upang sorpresahin ang kanilang mga kaibigan. Ngunit sa kasamaang palad, inatake sila ng lobo at brutal silang pinatay. Maya-maya, dumating si David sa isang junkyard kung saan 3 palaboy at isang aso ang nakatipon sa paligid ng apoy mula sa isang basurahan. Biglang nagsimulang tumahol ng agresibo ang aso at tumakbo palayo. Pagkatapos nito, nakarinig ng pag-ungol ang mga lalaki mula sa malayo at nagtanong kung may tao doon. Bago pa man nila matukoy kung ano yun, biglang lumundag ang lobo sa kanila at pinatay sila ng brutal. Matapos ito, pumunta siya sa isang subway station at hinabol ang isang lalaki pababa sa escalator bago siya pinatay. Ang eksena ay pinuputol kinabukasan. Nang magising si David na hubad sa isang zoo, nakapaloob sa hawla ng mga lobo. Nagulat siya sa kanyang sitwasyon at wala siyang maalala mula sa nangyari noong gabing yun. Umalis siya mula sa zoo sa pamamagitan ng pag-akyat sa bakod, upang matakpan ang kanyang sarili. Kinuha niya ang mga lobo mula sa isang bata at nagnakaw ng coat ng isang babae. Samantala, binasa ni Dr. Hirsch ang isang artikulo sa pahayagan tungkol sa brutal na pagpatay sa 6 na tao noong nakaraang gabi.
Makalipas ang ilang sandali, bumalik si David sa apartment ni Alex at sinabi sa kanya kung paano siya misteryosong nagising sa isang zoo kaninang umaga, ngunit hindi gaanong inisip ito ni Alex, na akala'y bangungot lang ang lahat. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Alex ng tawag mula kay Dr. Hirsch, na nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa kalagayan ni David at nais siyang suriin. Hiniling niya na dalhin ni Alex si David sa ospital, at pumayag si Alex. Habang nagbibiyahe sila sa taxi, naramdaman ni David na siya'y may kakaibang enerhiya at sinabi kay Alex na matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganitong kabutihan. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ng tsuper ng taxi, na binanggit ang balita tungkol sa pagkamatay ng 6 na tao noong nakaraang gabi. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mood ni David, at napagtanto niyang tama ang kaibigan niya. Inakala niyang siya ang responsable sa mga pagpatay kaya agad siyang bumaba ng taxi. Nilapitan niya ang isang pulis. Ipinagtapat na pumatay siya ng 6 na tao, at nagnanais na siya ay arestuhin. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng pulis at tumanggi itong arestuhin siya ng walang sapat na dahilan. Labis itong dinasmaya kay David kaya nilapitan niya si Alex at hinalikan ito. Sinabi niyang mahal na mahal niya ito ngunit kailangan niyang lumayo para sa kaligtasan nito. Nalito si Alex sa ibig sabihin ni David, ngunit hindi na ito ipinaliwanag at tumakbo na lamang palayo. Sunod, sinubukan ni David na hiwain ang kanyang pulso gamit ang isang maliit na kutsilyo, ngunit natakot siya at hindi nagawa. Nakita niya si Jack sa malayo, na halos mukhang kalansay na. Sinundan ni David ang kanyang kaibigan patungo sa isang porno theater, kung saan nakilala niya ang mga multo ng 6 na biktima na pinatay niya noong nakaraang gabi. Lahat sila ay sinubukan siyang hikayatin na magpakamatay gamit ang mabilis at walang sakit na pamamaraan, tulad ng pagbabaril sa sarili sa bibig o pagtalon sa harap ng tren. Gayunpaman, wala siyang ideya kung paano niya gagawin ang ganitong nakakatakot na gawain. Ilang sandali pa, muling lumitaw ang buong buwan, at si David, na wala pa ring lakas ng loob na wakasan ang kanyang buhay, ay muling nag-transform bilang isang lobo, na wala ang mga multo ng kanyang mga biktima, at sinimula ni David ang pagpatay sa mga tao sa loob ng teatro. Pagkatapos nito, dumating ang ilang mga pulis sa lugar, ngunit nakatakas na ang lobo sa puntong yon. Sinimulan niyang takutin ang mga lansangan ng London, umatake sa mga tao, at naging sanhi ng mga marahas na aksidente. Nang sinubukan siyang pigilan ng isang pulis, kinagat lang ng lobo ang ulo nito. Ito ang nagdulot ng kaguluhan sa lungsod, at nagsimulang magtakbuhan ng mga tao upang iligtas ang kanilang sarili. Samantala, natutulog si Alex nang lapitan siya ni Dr. Hirsch, na sinabi sa kanya ang tungkol sa kaguluhan. Inisip nilang dalawa na si David ang responsable sa kaguluhan kaya nagpasya silang magtungo sa lugar ng insidente. Pagdating nila, natuklasan nilang si David, bilang lobo, ay napunta sa isang dead-end na alley na walang labasan. Pinapalibutan ng mga pulis ang lugar at pinapanatili ang mga tao sa ligtas na distansya. Sa huling eksena, sinubukan ni Alex na makalusot sa mga pulis upang makarating sa alley kung saan naroroon si David bilang lobo. Umiiyak siyang sinabi kay David na papatayin siya ng mga pulis at nagmamakaawa siyang huminto na sa pagwawala. Inamin din niyang mahal niya ito, at sa isang sandali, tila naunawaan ng lobo ang kanyang nararamdaman. Tiningnan niya si Alex ng may pagmamahal, ngunit agad na bumigay sa kanyang hayop na mga instinto at umungal sa kanya. Dahil dito, walang sinayang na oras ang mga pulis at pinatay siya sa pamamagitan ng pamamaril. Sa pagtatapos ng pelikula, bumalik si David sa kanyang anyong tao at namatay sa harap ni Alex. Ngunit ang kanyang mukha ay payapa dahil sa wakas, siya ay napalaya mula sa sumpa.